Ang mundo natin ay maraming kakaibang kwento. May mga totoo at mga gawa-gawa lang ng malilikot na isip ng mga tao. Ang kwentong matutunghayan nyo ay isa sa koleksyon ng mga istoryang iiwan ka. Windang, Windang, Windang. Ang video na ito ay maaaring naglalaman ng mga imahe, tunog at mga salita o katagang hindi naangkop sa may mga mahihina ang loob. Ang mga larawan at tunog ay maaaring hindi ang aktwal na nabanggit sa kwento at biswal na representasyon lamang. Magandang araw, welcome sa aking channel at sa episode 2 ng Kwentong Windang. Ang episode na ito ay tungkol sa isang app na di umano'y ginagamit ng mga grupo ng mahahalay na tao upang mambiktima ng mga inosenteng bata. Mula sa mga malisyosong salita na sinasambit ni Angela tuwing alas 3 ng umaga, taong makikita na nagmamasid sa mga mata niya, hanggang sa mga paratang ng pang-iispiya, silipin natin ang kababalaghan sa likod ng Talking Angela. Si Angela ay isang uri ng chatterbot na kasama sa Talking Tom and Friends series ng developer na Outfit 7. Siya ay isang babaeng puting pusa na nakaupo sa isang magarang cafe sa gilid ng isang kalye sa Paris. Pwede mo siyang kausapin at siya naman ay sasagot. Kaya niya ding sumagot base sa facial expression ng gumagamit sa pamamagitan ng camera ng phone. Kaya niya ring gayahin ang salita ng gumagamit nito na sadya namang kinakaaliwan ng mga bata. At kung pakiramdam mo maging pilyo, ay pwede mo siyang itulak sa kanyang upuan na siya namang kinakagalit niya. Sobrang nahuhumaling ang mga bata kay Angela. Pero sa likod ni Angela, meron din bang nahuhumaling sa mga batang nasa harap ng phone? Windang! Chain email. Noong 2013, nagsimulang umikot ang isang chain email tungkol sa Talking Angela na nagsasabi na itong app na ito ay hindi isang tipikal na laro lamang ng mga bata. Ginawa raw ito upang makapangbiktima ng mga inosenteng bata. Sa likod raw nito ay isa o grupo ng mga taong techie na sumusubaybay sa mga bata hanggang sa matuntun nila ang kanilang biktima sa labas ng bahay o sa eskwelahan. May kakayanan din daw ang app na ito na kuhanan ang gumagamit ng larawan ng walang pahintulot. Ito ang email na iyon. Warning to all parents with children that have any electronic devices, example, iPod, tablets, etc. There is a site called Talking Angela. This site asks kids questions like their name, where they go to school, and also take pictures of their faces by pushing a heart on the bottom left corner without any notices. Please check your children's iPod and all to make sure they don't have this app. Please pass this message on to your friends. Windang! Social media post. Dahil dito, naging maingay ang mga haka-haka at mas lalong tumindi pa dahil sa bugso ng social media. Ito ang isa sa mga post. Do not download the app Talking Angela. It is a hacker that is sitting behind the webcam, able to see you, but you can't see him. Angela asks you personal and perverted questions. The person who talks back is not your voice when you type something on Talking Angela. You know how it takes a second for her to say something? There is a guy behind all of this that is a hacker typing all of that stuff. Windang! Ang nawawalang bata. Lumabas sa hustlers.com ang isang balita na sineryoso
ng mga nakakita nito. 7-year-old Eli Marino missing after installing Talking Angela app, Dallas. Thursday morning, Jasmine Marino installed the popular app Talking Angela on her iPhone for her 7-year-old son Eli Marino to play with. She noticed the Talking Angela app was asking questions that seems very odd. The Talking Angela app asked, "Are your parents home?" And even went as far as asking, "What are you wearing right now?" At the time, she didn't suspect that a child molester was on the other side of the app communicating with her young son Eli. Friday morning, she let Eli play with her phone while she showered. By the time she was ready to drive Eli to school, he was missing. She reported him missing 1 hour later. And the detective asked her if she had the Talking Angela app on her phone. She was stunned to find out that several kids in the same neighborhood have gone missing days after installing the app. Hustlers talks to a local detective and he told us, "We have been tracking the Angela pedophile for days now. He is like a shadow. We are assuming this news hasn't been made public to keep app users from panicking." Wendang! Sa mga mata ni Angela. Isa na namang post ang sumikat at ito ay patungkol sa mga mata ni Angela. Do not download this app. I am warning you, do not download this app. It is totally dangerous and don't listen to what the makers of the app tell you. If you zoom in her eyes, you will see a room with a guy in it. And it takes random pictures. If you wish to download, make sure you cover your camera with your fingers. Matapos makita ang post na ito, marami ang gumamit ng app at nag-imbestiga sa sarili nilang paraan na para bang mga detective. Kumuha sila ng screenshot ni Angela, zoom, enhance, zoom, enhance, zoom, enhance. Hanggang sa may nakumpirma sila. Napansin nila na may imahe ng isang sala sa kanyang mga mata. May wallpaper at may picture frame at meron ding hagdan. At kagulat-gulat na may isang lalaking nakatitig direkta sa taong gumagamit ng app. Wendang! Ang engkwentro. Reddit, subreddit No Sleep, account The Archery Princess. Isang post na may 3 kabanata ang ginawa ng isang redditor na sinasabing dinownload at ininstall nila ang Talking Angela app. Dala ng kuryosidad matapos marinig ang mga babala tungkol dito. Sinabi niyang umpisa pa lang nang buksan niya ang app, tinanong na siya ni Angela kung ano ang pangalan niya. Medyo natakot siya at nagbigay siya ng peking pangalan, Ashley. Matapos magbigay ng pangalan, ay dali-dali niyang binura ang app. Matapos nun, nagsimula na ang mga kakilakilabot na pangyayari. Ito ang sinulat niya. Yesterday I got a text message saying, I see you. from an unknown number. Being home alone, I immediately set my alarm system, made sure every door and window is locked, grabbed a knife, and stayed quiet. Then I got a text from the same number. This time it said, Silly girl. A petty knife and alarm system won't work to keep me away. Why do you run? Ilang gabing balisa. Mga kakaibang ingay sa gabi. Tipong pakiramdam mo na may nagmamasid sa'yo. Yan ang nangyari sa kanya. Hanggang isang araw, sa harap ng pintuan, may nakita siyang isang sulat na pinasok sa ilalim ng uwang. I'm coming for you, Ashley. Tumawag siya ng tulong sa mga pulis.
Matapos nun, nag-post uli si Archery Princess na may pamagat na "They got him". Kwento niya, nakatanggap raw siya ng text galing sa kanyang kaibigan. Sabi nito ay may sumusunod sa kanya. Matapos marinig ang malakas na tilik, ay dali-dali siyang tumakbo papunta sa pinanggagalingan nun. Laking gulat niyang makita na ang kaibigan niya ay nakabalagbag sa pader at kasama ang isang lalaking may brown na buhok at nakasalamin. Sumisigaw na, Where is my Ashley? biglang nakita siya ng manyakis. Hinabol siya hanggang sa wala na siyang matakbuhan. Oh, Ashley, you're so cute when you play hard to get. Sumagot siya. My name is not Ashley, you son of Sinipa niya ng buong lakas sa itlog ang manyakis. Dumating ang mga pulis at ang kriminal ay naaresto. Ang post ay nagtapos sa isang panawagan. Reddit heed this warning. If you ever see a repost of anything being hacked by pedophiles, stay away. Curiosity got the best of me, and I got was coming. I'm just glad I'm safe. Ligtas nga ba siya? Maraming nakuhang komento ang post na ito. Sinasabing ganun din daw ang kanilang nararanasan. Wendang! Tuwing alas 3 ng umaga, tinatawag na witching hour or devil's hour ang oras na mula alas 3 hanggang alas 4 ng madaling araw. Dito, maraming kababalaghan ang nangyayari. Hindi magpapahuli ang Talking Angela sa kwentong katulad nito. Sinasabing kakaiba ang kinikilos ni Angela sa mga oras na ito. Mga tipong Bloody Mary ang tema. Pero, imbis na madugong babae ang lalabas, ay isang pedopilya ang iyong makakasalamuha. O minsan naman ay ang demonyo mismo nagsumpa sa app. Dahil sa mga haka-hakang ito, marami ang mga influencers o content creators ang gumawa ng mga videos upang patunayan ito. Medyo nakakairita lang dahil maririnig mo ang mga sigaw nila at mga tili sa mga simple at tipikal na sagot ni Angela. Tila pilit nilang pinatutunayan ang mga haka-haka at ginagawa nilang pilit ang mga reaksyon sa naturang app. Talagang sobrang dami ang nanood. Kadalasan ay umaabot ng milyon. Sana all. I really feel comfortable around you, Adrian, indeed. What the fuck? Why did she start laughing? Why is she laughing? Did you see that? I saw something on her eye You right saw now. something? It looked like a guy's face. Are you serious? What the heck is this game? No! She did not just say that! How do you know what time it is? Marami ang naniwala nang hindi man lang kinukumpirma ang katotohanan. O marahil, dahil ito ay nakakalibang na pag-usapan. Wendang! Mga komentaryo. Hi guys, sa wakas nakatapos uli ng isang episode. Salamat uli sa panonood nyo at nakarating kayo sa parte na ito ng video. Ngayon, dito naman natin bubuuin ang kwentong Windang. Ayun, medyo freestyle naman tayo. So, totoo na tinatanong ni Angela ang pangalan at edad ng user. May offer pa nga siya ng mga digital drinks. Dati, alcoholic drinks yon. Ang mangyayari, iinumin yun ni Angela tapos magiging wobbly yung screen tapos na para siyang nahihilo. So, part yun ng complaint sa kanya na parang sinasabi daw na yung app daw nakaka-impluwensya din sa mga bata na umiinom. Nakaka-impluwensya sa mga bata na uminom ng mga alcoholic drinks. So, may sense naman. So, ang nangyari ngayon sa bagong update nila, tinanggal na nila yon, ginawa na nilang shake. So, ang nangyayari, pag ininom ni Angela yung shake, nagsishake yung screen. So, parang ganun lang. Totoo din na sa app ay nagtatanong si Angela tungkol sa dating life ng user.
Madalas ay nauuwi ang usapan sa kanyang LDR na boyfriend na si Talking Tom, na maririnig nyo na nagtatanong siya na, what's the first thing you notice about someone of the opposite gender? Or would you rather date someone intelligent or beautiful? Tapos, kahit anong magiging response mo, magtatanong pa siya ng tungkol sa ibang bagay. So, medyo wala naman ako nakikitang masama sa mga response niya. Narinig ko pa nga siya na nagtatanong tungkol sa mga mata niya, which is yung issue nga. So, ano ba sabi niya? What do you think Tom likes? My eyes or my sense of style? Ayun, mga ganun lang naman yung sinasabi niya. Mga patungkol sa jowa niya na si Tom. Minsan, may mga quotes pa. Meron pang kumakalat na balita na kapag tinanong mo si Angela tungkol sa cat sex, ito ang magiging sagot niya. Cat sex is hair-raising. It's perfect. So, what? Para namang walang ganon. Kahit tinry ko na, walang ganon. Makakapanood kayo sa YouTube ng mga videos na kung ano-ano yung sinasabi ni Angela, mga bad words, mga weird things. I tell you guys, madaling gawin yun. Kahit ako, kaya kong gawin yun. Dagdag panakot lang yun. Pero lahat yun ay hoax. So, wag kayong masyadong paniwalain, enjoy lang. Kung pipilitin mo na si Angela na magsabi ng mga masasamang bagay o mga salitang hindi niya maintindihan, sasabihin niya lang sa'yo na, don't say weird things, ganon. Why are you insulting me? You're being weird. Tapos, pag tinanong mo siya na, are you a perverted creep? Ganon. Ito sasagot niya, I'm really sad to hear that. Nobody has ever said to me before. Ay, paano ba? Nobody has ever said that to me before. Ayun. Sa mga ganitong sitwasyon, pilit iniba ni Angela yung usapan. So, kinikindatan kanya minsan kapag ginahawakan mo siya. Pero madalas susupladahan kanya, lalo na kung hihilahin mo siya sa upuan. I mean, itutulak mo siya sa upuan o hawakan mo yung buntot niya na paborito namang gawin ng mga YouTubers. Sa pagsikat ng urban legend nito, isang site na snopes.com ang nag-debunk ng kumakalat na balitang to. Ang tao daw sa loob ng mata ni Angela ay Photoshop, although meron talagang sala na nakadrawing doon. So bakit kaya sala, hindi kalsada, ang nasa reflection? Well, gusto daw sana ng developer na magkaroon ng illusion na makatotohanan yung mata ni Angela na tunay na nakatingin sa user. Well, assume lang nila na nasa loob ng bahay yung user. Hindi naman nila akalain na magkakaroon ng kontrobersya doon. And sa latest version ng app, para matapos na yung mga controversy, tinanggal nila yung image. So, tungkol naman sa mga articles at post na lumalabas na may mga creep na sumusunod sa kanila, na nag-i-stalk, gawa-gawa lang yon, just for entertainment. Wala namang napatunayan na mga ganong kaso. Sabi ni Outfit 7, Talking Angela is 100% grade A AI. Imposibleng may mga maka-hijack na mga perv sa app, gamit to, and makipag-usap sa mga users. So, at lahat daw ng pictures na nasa loob ng app ay private. Ang sabi pa nila, kung meron mga pedophiles sa likod ni Angela, kailangan nila ng milyong chatter para sumagot sa mga nag-download nito. Ang comment ko naman dyan, well, minsan pwede namang AI, minsan pwedeng tao ang sumagot. So, hindi mo kailangan ng milyong tao. Pero, sige, naniniwala naman ako na purong AI yon. So, kayo, comment down below kung ano yung paniniwala nyo. So, maaring nagkaroon ng gantong rumors dahil magaling ang pagkakagawa sa AI ni Angela at parang realistic. So, katunayan, nanalo ng award ang Talking Angela noong 2010. Pero may issue pa rin bukod sa mga kababalaghan at pedophiles, yung mga pag-iinom, pagtatanong ni Angela tungkol sa dating. So, medyo hindi pwede sa mga sobrang bata. Napag-alaman ko na noon, meron palang regular mode at child mode yung app sa umpisa. At kung hindi mo mapapansin, maaaring may mga masabi si Angela na hindi naaangkop sa mga bata. Yung child mode ay walang chat feature at mga iba pang interaction. Ang problema ay nasa design. Kapag yung mga bata walang kasama na nakatatanda, maaaring hindi nila piliin yung child mode. Sinasadya man o hindi. Ngayon, nung nakita ko yung bagong app, bagong update,
ang tinatanong nila is yung birthday. So, kung yung birthday mo siguro is wala pang 18 or medyo bata, automatic na yung child mode and regular mode. Pero ngayon kasi, dinisable na rin nila yung chat mode. Actually, medyo matamlay na yung app nung nakita ko siya. At, sa totoo lang, marami pa rin nagre-rate sa app. Minsan nga binabagsak nila kasi sabi nila, there's nothing creepy about the app. Gusto nilang makakita ng mga creepiness doon sa app. So, kung gusto mo talaga ng chatbot, wag na si Talking Angela. I suggest mag-download ka ng Simi Simi. Alam mo yun? Actually, mas weird yung mga sagot nun ni Simi Simi. Kahit nga Tagalog, alam nun eh. Well, okay. Back to Angela. Sobrang daming naging issue kay Outfit 7 na pati yung mga naunang Talking Tom ay napunan nila na meron daw mga ad banner na explicit sa taas ni Tom. So, maaaring totoo yun. Pero guys, yung mga ads na in-offer na yon nila, minsan nila Lazada, nila Shopee, yun yung mga related sa mga search natin. So, hindi coincidence yung mga items na in-offer nila doon, even sa Facebook, even sa ibang apps, lahat yun AI generated from our searches, parang user-defined. So, kaya nga maraming nabubudol eh. So, kung may kakaiba kang sinesearch, ayun, baka may kakaibang lumabas. Pero of course, dapat napipilter pa rin yun ni app or ni Google AdSense. Okay, ito yung mga final comments ko. Marami pa rin nga nagda-download ng app na to hanggang ngayon, from my observation. Gusto nilang makakita ng creepiness, katulad yan ang sinabi ko kanina. Subukan nyo pong puntahan yung Play Store, yung Talking Angela. Hindi yung My Talking Angela. Iba yun. Maaaliw kayo sa mga comments. Puro tungkol sa mga pinag-usapan natin ngayon. Puro sa mga tungkol sa mga urban legends. Kung ako kay Outfit 7, actually, makikisakay ako sa issue eh. Ang gagawin ko yung app ko, ilalagay ko sa adult section and then horror. Tapos lalagyan ko talaga ng creepiness yung app na parang mga hindi sinasadya. Ayun, para mabigay mo yung mga inaasahan ng mga nagda-download. Kasi, yun na lang yung reason kung bakit nila dina-download yun eh. And total, meron na naman silang My Talking Angela, meron na silang My Talking Angela 2. So, wala na masyadong nagda-download nung app na Talking Angela para ipalaro sa mga anak nila. And nagka-issue na eh. So, yun lang yung say ko na tingin ko, opportunity yon kay Outfit 7 para mas makilala yung mga iba niya ring mga app. And para sa mga ads. Ayun. So, mga adults na kasi maglalaro eh, hindi na mga bata. So, guys, pasensya na kayo kung hindi masyadong malinis tong comment section. No? Medyo marami kayo marinig na background noise and unedited. Marami ako mga bulol-bulol o mali-maling salita. I want it to be more natural. Ika nga. So, sana panoorin nyo uli ang mga susunod na episodes ko at mga previous episodes. So, paalam uli mga kawindang hanggang sa susunod na kwentong windang. Wait, sinubukan ko nga palang gamitin si Talking Angela ng 3 AM. So, wala namang masyadong weird. Ito lang yung nakuha ko. Subscribe to Daddy GT Vlogs or else